Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. 3 minuto makalipas sa kapito ng umaga, alas 7:03 at 30 segundos. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio. Super Radio. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa Umaga Nationwide, Worldwide, Netwide para sa ikalawang araw na ito ng Agosto, taong 2021. Agosto 2021. Pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 sa Metro Manila, malaking posibilidad na nagaganap na ayon sa Octa Research Team. One Hospital Command Center. Patuloy ang pagdami ng natatanggap na tawag dahil sa dumadaming kaso ng COVID-19. Pagbabantay sa tinatawag na border control points, papasok at papalabas ng National Capital Region Plus, Babol, hinigpitan na ng Philippine National Police. Metro Manila Council, nakatakdang ilabas ang pinal na mga patakaran na ipatutupad sa oras na isailalim na po ang Kalakang Maynila sa Enhanced Community Quarantine mula ika-6 hanggang ika-20 ng Agosto. Department of Trade and Industry tiniyak na sapat ng supply ng mga pangunahing bilihin at pinayuhan ang mga mamimili at ang publiko na iwasan ang tinatawag na panic buying. Pilipinong boksingerong si Yumir Marcial, pasok na sa semi-final round ng 2020 Tokyo Olympics at tiyak ng may iuuwing medalya. Si Yumir, sigurado na sa bronze. Sigurado na sa bronze. Susunod na laban niya, silver. Yes. Tapos noon, gold. Takbo. Takbo na. Takbo na rin. Sige, mga kumpanya ng langis, sinasa magpapatupad ng medyo malaki-laki po ito. Naman. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Aabot sa 1.4 bilyong pisong halaga ng iligal na droga. Nasabat sa magkakaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Metro Manila at Bulacan. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Bantay Panahon! Mga kapuso, wala pong bagyo, wala pong namumungsama ng panahon o low pressure area, habagat talaga eh. Patuloy na umiiral ang hanging habagat sa buong bansa. Ang mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Administrative Region, Cagayan Valley at mga lalawigan ng Zambales at Bataan ay makakaranas ng maulap na papawari na may kalat-kalat na mga pagulan. Ang Kalakhang Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaroon naman na bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pagulan o pakulog pakidlat dulot ng hanging habagat. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide! Sandali. Si Mark Bacalalat may babalita po tungkol po ito sa... Patuloy daw na tumataas yung tubig doon sa Marikina River. Ano ba yan? Ganap na pong 6 na minuto o 7 minuto na po makalipas sa kapito ng umaga, 7:07. Mark Bacalalat, ano nangyayari dyan sa Marikina River? Mark? Malapit na raw dumating na naman sa alarm, second alarm eh, ikalawang alarma. Dyan sa may Marikina River. Attention, yung mga nakatira dyan. Mike, ano nangyayari dyan sa Marikina River? Pasok! Sa mga oras na to, Mike, patuloy ang pagtaas ng water level dito sa Marikina River. At ito ay sa 15.8 meters na. At konti na lamang nga ay pinangangamba na ito ay umabot sa ikalawang alarma. Sa ngayon, may Mike, lumubog na kotse, ano ba yan? Nakita natin yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na tinalian nila ng lubid. Ang sasakyan na yan. Dahil nga ay sinasabi baka ano rin daw yan, patuloy pa na tumaas yung water level. Ang sabi sa atin ni Dave David sa yung hepe ng Marikina Rescue 161, kaya biglang tumaas yung tubig dito sa Marikina River ay dahil sa tubig na nanggagaling sa Mount Oro, dyan sa Montalban, Rizal. Ayan, patuloy daw ang pagbuhos ng tubig dyan dahil kagabi, napakalakas ng ulan dyan, Mike at Joel, at may kasama pang high tide
Kaya naman, biglang tumaas talaga yung water level dito sa Marikina River. Maliban dyan sa mga bombero, nakikita natin yung mga kawali ng Marikina Rescue 161 at mga tauhan ng Barangay Santo Niño. Paikot-ikot dito sa bahagi ng riverbanks. Pinapaalalahanan din yung mga residente na mag-ingat dahil oras na umakyat sa ikalawang alarma, magkaroon ng preemptive evacuation sa mabababang lugar dito sa Marikina. Ang inyong kapuso, Ano sabi mo? Kumusta ang panahon dyan? Naulan pa rin hanggang ngayon, umaga? Mike, kanina sa Magdamag, Mike, ambon lang yung naranasan nila. Pero ngayon, sa mga oras ngayon, Mike, 6:42 a.m., bumuhos yung malakas na ulan. Sus, Mariosep. Ayan, kaya pinangangambahan din nila, Mike, Dahil na baka kanina, magtuloy-tuloyan. nung papasok kami ni Joel, parang gabi pa rin eh. Oo, parang nagmimistulang ang mauulan eh. Oo, tama ka dyan, Mike, no? Kaya nga sabi nila, sana daw tumila na ito. Kasi kung lalakas yung ulan, sasabayan pa ng tubig na galing sa Montalban, Rizal, ay baka umabot daw talaga sa ikalawang alarma itong Marikina River. Kaya yung mga nakatira sa mabababang lugar, particular na sa Barangay Malanday at Barangay Tumana. Okay, Merong creek na binabantayan dyan. Oo. Ibig sabihin yung pagtaas ng tubig dyan sa Marikina River, hindi lang dulot ng pagulan, kung hindi dulot din ng pagbagsak ng tubig dyan galing dun sa mga bulubundukin at matataas sa mga lugar. Particular daw sa Montalban, Mike. Montalban daw galing. Tama. Sinasabi nila Mount Oro, doon ang galing daw yung bundok pagkatapos high-tide pa. Kaya doble pa sakit ito ngayon sa mga tiga Marikina. Hindi raw nila inaasahan to. Nagulat din daw sila doon sa mga nakapanim natin at si Marikina Mayor Marcy Teodoro, siya rin nagulat dahil biglang tumaas nga yung tubig. Dahil magdamag, Michael Joel. Ambon lang daw yung naranasan dito sa nakalipas na magdamag. Ngayon pa lang talaga umuulan dito sa Marikina. Kaya nagtataka rin sila. Sobrang bilis daw ng agos nito at ang lakas din, ang bilis ng pagtaas ng tubig. So ngayon, Mike at Joel, 5.8 meters pa rin ang water level dito sa Marikina River. Konti na lamang, malapit ang umakyat sa ikalawang alarma. Ang inyong kapuso, Mike, pakalalat ng GMA Super Radio DZWB. Walang iwanan. Bantay COVID-19 sa DZWB. Ang oras po natin, alas 7:00 sa 30 segundos, 10:00 minuto makalipas sa kapito ng umaga. Bantay COVID-19 sa DZWB. Malaki ang posibilidad na nagaganap na sa mga sandaling ito ang pagkalat na mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19 dito sa Calacang, Manila. Yan ang sinabi ni Dr. Guido David ng Octa Research Team sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga bagong kaso ng COVID sa Metro Manila sa mga nakalipas na linggo. Ayan, naku po mga kapuso, paliwanag ni David, kapag pumapasok sa Metro Manila ang bagong variant na coronavirus, kadalasan tumataas ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lugar na ito, tulad po nung mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Malaki yung possibility or probability na Delta variant ito. Bakit? Kasi tuwing may pumapasok na bagong variant sa NCR, nagkaka-surge. So, no March last year, ito yung initial, yung galing sa Wuhan. Noong June, July, August last year, ito naman yung B1 variant. Tapos nung this year, February, March, ay pumasok yung Alpha at Beta variant sa NCR. So ngayon, kung walang bagong variant, hindi naman yan necessarily mag-trigger. At dahil dito, sinabi po ni David na hindi na maitatanggi na mayroon nang naganap na tinatawag na local transmission o hawahan sa mga komunidad sa Calacang, Maynila ng Delta variant ng COVID-19. So, ibig sabihin, ang mahalaga dyan na sinasabi natin, marami na malamang yung Delta variant. Ibig sabihin na marami, hindi naman yan dadami ng ganyan na lahat yan galing sa ibang bansa. Ibig sabihin talagang nagkaroon na ng local transmission. Meron na at marami na. Meron na, marami na. Yan po ang tinig ni Dr. Guido David ng Octa Research Team. Bantay COVID-19 sa DZWB. Nakitaan ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa Research Team, malaki ang itinalon sa bilang po ng mga arawang kaso na naitatala sa Calacang, Maynila at umaabot na ito sa mahigit sa 1,000 kaso ng COVID-19 kada araw. Sa katunayan, tumasaan niya ng 29% yung tinatawag na daily average COVID-19 cases sa Calacang, Maynila. Malaking tinalo niya. Ang daily average natin, 1,155. 1,155. 29% increase kumpara sa nakaraan na linggo. Tinig po ni Dr. Guido David ng Octa Research Team. Batay sa datos ng Octa Research Team, kabilang sa mga lungsod sa Calacang, Maynila nakapagdala ng pinakamataas na mga kaso ng COVID-19 kada araw ay ang mga sumusunod na mga lugar. Lungsod ng Makati,
lungsod ng San Juan, lungsod ng Malabon, lungsod ng Navotas, lungsod ng Las Piñas, lungsod ng Pasig, lungsod ng Marikina, lungsod ng Valenzuela, lungsod ng Parañaque, ang lungsod po ng Marikina, lungsod ng Caloocan at lungsod ng Quezon. Habang ang mga sumusunod na lungsod sa Calaca, Maynila ay maituturing namang nasa tinatawag ng moderate risk category mula ho sa COVID-19. Yan po ay ang lungsod ng Pasay, lungsod ng Taguig, lungsod ng Mandaluyong at lungsod ng Maynila. Bantay COVID-19 sa DZBB. Ang oras po natin na 7:13 at 30 segundos, 13 kalating minuto makalipas sa Kapitolyo ng umaga. Radyo na! TV pa! Patuloy ang pagdami ng mga natatanggap na tawag ngayon ng One Hospital Command Center mula sa iba't ibang mga rehiyon na indikasyon ng pagdami po ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Treatment Czar, si Health Undersecretary Leopoldo Vega, karamihan sa mga natatanggap nilang tawag ay mula sa National Capital Region, Region 3 at Region 4A. Anya, umaabot na sa 175 hanggang 180 tawag ang natatanggap ng One Hospital Command Center kada araw. Dahil dyan, nagtalaga na sila ng karagdagang tinatawag na medical coordinator na maaaring tumanggap ng tawag at magbigay ng konsultasyon sa tinatawag na telemedicine. Dinagdagan na rin anya ang mga isolation bed sa iba't ibang mga ospital dahil sa pagdami ng bilang ng mga pasyente na tinamaan ng COVID-19. Sa ngayon ay unti-unti na rin kasi anyang tumataas ang tinatawag na ICU utilization rate sa mga ospital dito sa Calacang, Maynila. Nakikita din natin itong uptick na to sa hospital use of ICU. Ang ICU po natin dito sa Metro Manila, ICU utilization, nasa threshold na ng moderate risk, mga 59% na. So ibig sabihin, galing ho yan sa mga 47, 48, tumataas ng 50, nasa 59%. So ibig sabihin, talagang paghandaan natin to at ready tayo na kung dapat kailangan natin makontrol ang infection. Nako, dati, ano daw? Sabi ni Anderson Yusek, Vega, 47, 47 hanggang 48%. Ngayon, 59% na. Uy, Oo, laki ng, malaki yan. Bantay COVID-19 sa DZBB. Nakapagdala ng 8,735, 8,735 na mga bagong kaso ng COVID-19 gahapon, mas mataas kumpara sa 8,147 na italang kaso ng araw ho ng Sabado. Dahil dyan namakyat na sa 1,597,689 ang kabuong bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa naturang bilang, 63,646 ang aktibong kaso o hindi pa gumagaling sa sakit. Nadagdagan naman ng 5,930 ang bilang ng mga gumaling sa sakit kahapon, mas mababa kumpara sa 9,100 at 17 na italang gumaling sa sakit nung isang araw. Dahil dito ay umabot na sa 1,506,027 ang kabuang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa ating bansa. 127 naman ang naitalang nasawi sa COVID-19 kahapon, mas mababa kumpara sa 100 at 67 na naitalang nasawi dulot po ng COVID-19 noong Sabado. Dulot po niyan ay umabot na sa 28,016 yung kabuang bilang ng mga nasasawi sa COVID-19 sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, 2 laboratorio ang hindi operational no ika-30 ng Hulyo, habang merong 4 na laboratorio naman ang hindi nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako sa gabal sa trabaho natin, Mike, ang ubo. Sobra. No, hindi lang sa trabaho natin. Naman. Kahit anong trabaho. Mga kapuso, talagang hassle yung ubo. Abala talaga yung ubo. Ay, sa gabal. yung tipong gusto mo magsalita tapos uubuhin naman. ka. Nako, Minsan ang gaspang pa. Minsan may kasama pang plema. Pasintabi lang po. Kung makating ubo na may plema pa, ang problema, may right med po para dyan. Right med carbocysteine. Right med carbocysteine. Yan, gamit namin yan sa bahay. Naman. Right med carbocysteine. Kami pa. Maasahan Unang senyalis pa lang ng ubo, uminom na kayo kagad. Mabuti po yung sigurado Lalo na para sa mga nagko-commute yan. Ika nga, kahit ganitong mag-i-ECQ na po mga kapuso. Yung mga lumalabas ng bahay. Hoy, ayos yan. Magkano naman yung right med carbocysteine? Ang Ayan. right med carbocysteine 500 mg capsule ay sa 6.50 po. Sa 6.50, 6 na piso at 50 sentimo ang suggested retail price, SRP. Sulit
Sulit na sulit, Mike. Sulit na sulit. Sa Right Med kasi mga kapuso, naniniwala yung mga kapuso natin dyan na hindi dapat mahal ang magmahal. Hindi dapat mahal ang magmahal. Oo, pwedeng araw-arawin ang tamang alaga. Iba talaga, Right Med. Tapos may website pa sila, rightmed.gov.ph. Pati FB page, puntahan nyo. Kung nahiya kayo magtanong, doon kayo magpunta, mga kapuso. Marami yung mga libreng artikulo doon kung saan makapasok po ninyo. Paano ba makaiwas sa ubo? Iba pang mga sakit. At sabi nga nila, mga kapuso, may Right Med para sa lahat! Pero lagi nating tatandaan, if symptoms persist, consult your doctor. Oras po natin, alas 7:18 at 30 segundos. Radyo na. TV pa. Kaktasiya na. Disiplina pa.